So ito na guys, sobra lakas ng apoy. So tignan natin kung naluto na ba siya. Hello sa inyo lahat! Kung kayo ay gustong pumasok sa PBB pero hindi pa marunong magsaing, para sa inyo ang video na to. Tara, let's go! First step guys, kumuha kayo ng kaldero na inyong pagsasaingan. At syempre, meron din kayong baso. Dahil ang baso na to, ito yung gagamitin niyo pagkuha ng bigas. Ito guys, dapat marunong kayo mag-estimate kung ilan kayo sa inyong mga kasamahan sa bahay ni Kuya. Kaya kami, dalawa lang kami. So, 2 baso lang ang aming sasaingin. Isa, dapat punong-puno guys. Isa't kalahati lang kasi mahina kumain yung kasama ko sa bahay. Isa't kalahati. Ito guys, tingnan mo. Ayun, natakpan natin ang pinaglalagyan ng bigas. So ngayon guys, pagkatapos, lilinisan natin yung bigas. Okay guys, proceed tayo sa next step. Lilinisan natin yung bigas. Ganito lang ang paglinis ng bigas guys. Yan. Dapat nasusundan mo ang aking proseso. So guys, so yan. Kilis ang tawag dito sa amin sa Bisaya. Iwan ko ba sa Tagalog kasi hindi ako Tagalog. So guys, nililinisan na natin yung bigas. Yan. Make sure na malinis ang bigas guys. Tapos, yung gagamitin natin na measurement sa tubig. Ito, yung baso na ginamit natin sa pagkuha ng bigas kanina. So, 1:1 lang ito guys. Isa't kalahati yung ilalagay natin na tubig. Isa, kalahati. So ayun guys, matapos natin malinisan at malagyan ng tubig, tara isasaing na natin. Dito tayo magluluto sa kahoy guys. Pero advantage kayo dahil sa bahay ni Kuya, mga high-tech na yun doon. Meron ng kalan sa amin, sa bukid. Pobre kami dito guys. Mahirap kami kaya sa kahoy tayo magluluto. Itatapok natin yung ano guys, itatapok natin yung mga kahoy. Mga tayo ng bahay-bahayan guys. Para hindi madaling mapalong yung apoy. Dara guys, yan. Ganito lang ang gagawin guys. Kung kayo tinatawag na walang silbi ng inyong mga asawa or mga kaibigan, ito lalagyan natin siya ng krudo guys. Yan. Kunti lang baka masali yung ano nyo, bahay nyo. Tapos magikin natin ng posporo. Yan. Yan. Unti-unti nang bumubuo yung apoy. So ayun na guys, nakagawa na tayo ng apoy. Pwede na nating isaing yung pinaglinisan natin na bigas. Maghihintay lang tayo ng mga 10 minuto or masihigit pa. Or mga 15 minutes. At babalikan natin. Ngayon, magluluto na naman tayo ng ulam. Tara, let's go! So ito guys, ang lulutuin nating ulam. Magpiprito tayo ng isda. So ang una nating gagawin, kukunan natin sila ng hasang. Okay guys, ganito lang ang proseso ng pagkuha ng hasang guys. Yan. Medyo maliliit yung isda natin kaya ito guys, madali lang siya kunan ng hasang oh. Yan. So ayan na guys, matapos nating linisan yung isda. So linisan natin yung non-stick pan natin na kawali kung sa Tagalog pa guys. Pasensya na kayo kung nabubulol ako sa aking pagtatagalog guys. Kasi hindi talaga ako Tagalog. Bisaya kasi ako. Ito na guys, lagyan natin ng konting asin para may lasa naman yung isda na ating piriprituhin. Yan, babalik na rin lang natin guys para maligyan na. So ngayon guys, dito tayo magluluto sa ating talan. Iinitin muna natin. Mainit na mainit yung ating non-stick pan na kawali guys para hindi didikit yung isda. Okay guys, yun nakikita nyo, umuusok siya. So ito na guys, sobra lakas ng apoy. Kaya babalikan natin yung ating sinaing. Tura, bumubukol na siya guys. So balik naman tayo dito sa ating kawali. So mainit na siya kaya lagyan natin ng mantika. Dapat mainit talaga siya para hindi didikit yung isda. After 15 minutes nating hinihintay guys, babalikan natin yung ating sinaing. So tignan natin kung naluto na ba siya. Unti-unti na siyang naluluto dahil malakas ang apoy. So hihinaan natin yung apoy guys para hindi mapagod yung ating sinaing. So hihinaan natin yung apoy kasi malakas yung apoy kanina. Pwede na natin siyang iwan. So babalikan natin yung isda. Tara, let's go. Yun na guys, ilulunod na natin ang ating isda dahil mainit na yung mantika. Tara, let's go. Okay. Yan. Okay. So ayun na guys, matapos ang mga 5 minuto na ating paghihintay. So ayan, nahubas na ang ating sinaing guys. Tanggalin na natin yung apoy, baga na lang ang ititira natin. Baga na lang guys, kunin na natin yung apoy. Ayun na guys, so babalik na rin na natin yung isda. Dahan-dahan lang. Dumidikit pa siya guys, so it means hilaw pa yung isda natin guys.
So, palipasin muna natin ng 2 pang minuto. So, ayun na guys, subukan na natin baliktarin dahil pagod na siya, oh. Yan, oh. Ito yung, ano guys, ito yung sinyalis kung luto na ba yung isda. Dahil madali na lang siya babaliktarin. Kita nyo kanina, dumidikit pa siya, it means hilaw pa yun guys. So, ito, madali na siyang baliktarin, so luto na siya. Okay guys, yan. So, masarap yung ulam natin ngayon guys. So, ayun na nga guys, luto na yung isda natin. So, ililipat na natin siya sa plato natin guys. Yan. Patuloyin natin para mawala yung excess na oil niya guys. So, ilipat natin siya sa plato. Yan. Yan. Dapat hindi pagod yung ano guys, hindi pagod yung isda natin para hindi tayo pagtawanan ng ating mga ka-housemates guys, no? So, yan. Dapat marunong talaga kayo magluto ng ano, mga ulam tsaka kanin. So, ngayon guys, magluluto na naman tayo ng lauoy. Napabukal tayo ng tubig, mainit na tubig. So, isasalang na natin to. Yung lemongrass. Yan. Yung mga lamas guys, ito, luya. Yan. Yan yung mga first step guys. Ang kamatis, lagay natin. First step to sa lauoy natin guys. So, yan, mamaya na yan. Pa pala guys, isasalang natin yung ano guys, yung pinagprituhan natin kanina. Prinito natin kanina. Isusubak natin. So, 2 lang. Yan. So, takpan ulit natin. So, meron pa pala guys, yung matigas. Yan. Lulunod natin. Lulunod na natin yung okra. Yan. Tsaka yung patula. So, yan guys. Lagyan natin ng pampalasa. Isang spoon na asin. Tsaka pampalasa. So, yan guys. Lulunod natin yung alugbati. So, guys. Yan. Isasalang natin to sa luyot. Yan. Sarap to guys. Pampatigas to. Patigas ng katawan. Galiin natin kumain ng gulay para maiwasan ang sakit guys. So, tikman natin. Delicioso! So, ayun guys. Ito yung kanin natin kanina. So, bukad tayo ng kanin. Dahil kakain na tayo. Dahil may duty pa tayo guys. So, yan. Sundan nyo lang to. Kailangan dapat nasundan nyo yung mga proseso kung paano magsaing. Para hindi kayo sabihan ng walang kwenta ng mga housemates nyo. Kain guys. Sarap. Gawin guys. Sarap. Kain tayo guys. Sarap ng gulay oh.